Hi. Um, this program starts from this project. Ito kasi yung nakabukas. And then, may dalawang package ako rito. Unnecessary ito kasi ito ay sa akin, sa part ko. So, ito yung changes na ginawa ni Ann dahil gusto niyang pag-isahin yung laman ng laman ng classes sa kasi ganito ginawa ko eh. Ang una, merong main class, tapos nakaseparate yung library class pati yung book class. Ang nangyari, pinag-isa, sinama itong library class tsaka book class sa loob ng main class. So, bali, itong version ko, hindi na ito yung explain ko. Bali, dito na silang lahat. Basically, nandito na yung book class. Ito yung book class. Ang book class, ang sakop niya dito, mula rito hanggang dito, sa line 69. Tapos, ang library class, ang sakop niya ay mula 74 hanggang 170, line 170. The program starts kung saan nakapaloob yung main method. Ito yon. Laging hinahanap ng, pag binatakbo mo itong Java class program, laging hinahanap ng Java class yung naka-expose na main method. Ito yon, yung static void main arg, string array and arguments. Yan. Itong public, in-expose niya yung main method sa Java runtime environment. Lahat ito kasi, bali tatlong class yung nakapaloob sa isang file name na to-do class, to-do file, to-do list file name. Ang pangalan ng class niyan ay ito. Isa yan. Ito yung pangalawang class. Ito yung pangatlong class. Or I would rather say ito yung unang class. Ito yung pangalawang class. At ito yung pangatlong class. Okay? Ang difference nila sa tatlong class, nandito nakalagay yung main sa to-do class. Dapat nag-exist yung main method sa isang class lang. Kasi malilito yung Java runtime environment pag pinatakbo mo tong Java program kapag meron ka rin ditong main. Pag meron ka rin dito sa loob nitong class na ganito, public, static, void, main. Malilito siya, kaya dapat nag-exist lang siya para ang purpose kasi nun is para malaman ng Java runtime environment kung saan siya magsisimula. So basically, mag-umpisa siya dito. And then the program, magtutuloy siya dito sa line 181. This line of code creates object. Anong pangalan ng object? Yun, ito ang pangalan ng object, library. Create library object. Ano yung data type ng object? Ang data type ng object ay ito. Ito yung data type niya. Yung library, new library. Data type, library. Library. Okay. So, ito pangalan ng object. Ito yung pangalan ng library. Ito yung data type ng library. Yan. Ibig sabihin ng new keyword, nililikha natin yung library object sa computer memory. Nag-a-allocate tayo ng space, naglalaan tayo ng space sa computer memory na ang pwede nating ilagay doon ay yung laki o size ng library class. Itong library na to, pangalan niya ng class, o yan yung data type. Ito yan, yung tinutukoy niya. Ibig sabihin, ang pwede nating ilagay sa computer memory ay itong class library. Ano yung laman ng class library? May laman siyang bookshelves object. At may mga method siya. Ito yung methods niya. Constructor, ang tawag dyan. Ito yung method niya, display menu. Ito yung method niya, get choice. Isa yan, add book. Isa yan sa method niya. Ano pa? Yun lang. Meron pa pala itong list books at saka itong search book by title. Ayan. Ayan yung kanyang method.
Meron pa pala itong print book. Ayan. So, yan yung pangalan ng mga method na belong sa library class. And then, itong choice, pangalan din niya ng object. Kaya lang, ang data type niya ay integer. Lahat kasi sa Java, object yan eh. Saglit ha. So, yung choice is pangalan ng object, or I would rather say it is a variable name na ang data type niya integer. Ibig sabihin ng integer, ang pwedeng ilagay lang sa choice ay mga numero. Kasi ang integer ay numero yan. It is a certain number within a computer na mayroong range. If you would like to be more specific about it, pwede mo yung i-google ano ba yung value o ano yung range ng uh, pwede mong i-search or i-google kung ano yung range ng integer. Basically, it's a number. Yun lang yun. And then, the program starts, the program afterwards on line, ano bang line? 182 yan, di ba? The program will proceed next on line 184 dito sa do. Do while, ito yung sakop niya. It has a beginning curly braces dito, at ito yung kanyang end braces, yung sa 195. Ito yung body niya. Ito yung body niya, okay? And then from within inside, ang purpose ng do while, it will execute at least once yung content nito, ng body. Yun ang purpose nun, kasi later yung evaluation niya rito. So basically, yung library object, tinawag niya yung display menu method. So ibig sabihin, tinawag niya ito yung library, yung display method ng library. Belong kasi yung display method, ito yun yung tinatawag niya. So i-display niya ito. Kaya pag pinatakbo ko tong program right now, yan yung una mo makikita. Paano natin siya patakbuhin? Ganito. Right click ko rito, run file. Ayun. Kaya kung mapapansin mo, eto, siya na yun. Ito na yun. And tanong, bakit saan naman ito nagmula? Ayan, yun ang magandang tanong. Galing yan siya dito sa get choice. Paano nangyari yun? Kasi itong get choice, belong yan siya sa library class. Itong get choice, tinawag din natin yan siya. Dito yan nagmula. Ito yan sa pinakababa. Diba ito? Una, itong dinisplay natin yung menu. Ngayon, nung tinawag natin yung, kaya ito na-display, diba? Ayan. Ngayon, tinawag ulit natin yung get choice. Kaya, na-display ito. Yan. Ngayon, itong get choice na to, nagre-return niya ng value. At kung ano yung value na maire-return nito, ilalagay niya dito sa variable choice na pin-prepare natin. Kasi ito yan. Ito, lalagay niya rito. So basically, kung ano ilalagay kong input dito, alam ba, naglagay ako ng 1. I'm trying to call yung functionality ng add method. So pag pinress ko yung 1, itong get choice na to, di ba tinawag niya itong method na to, dinisplay niya yung enter choice dito, kaya ito nandito. Ngayon, gumawa ako ng object na scanner. Ang scanner, nag-create ulit siya ng object sa memory, tapos binigyan natin siya ng parameter na system in. Ibig sabihin ng system in, input yan, or it pertains to a keyboard. Naghihintayan siya ng input, o babasahin niya yung, kaya nga from the word scanner, babasahin niya yung keyboard inputs mo kapag ginamit mo yung word na next. Yan, ibig sabihin ng next int, yung scanner object daw na tumutukoy sa keyboard sa input buffer actually.
kapag tinawag mo yung method ng scanner object na ang pangalan ay nextInt, babasahin niya yung numero na ilalagay mo daw dito. Paano pag nag-type ka ng letra? Diba, nag-type ka ng letra dito, mag-e-error yung program. Kasi ang goal ng nextInt is, sabi natin, nextInt, babasahin mo yung integer. Kaya pag naglagay ka ng letra dito, mag-i-error yan. Kasi sabi mo, babasahin mo ay integer. Ay wala namang integer dyan, di ba? So basically, ang dapat ilagay dito ay numero. So lagyan natin yung 1. Dahil ang objective natin paganahin yung add book functionality ng library ninyo. So pag nag-type ako ng 1 dito, kakainin o babasahin ito, ilalagay natin yung sa local variable ng choice. Pag sinabing local, yung choice na variable or object ay available lang siya or existing lang siya dito sa body nitong get choice. Ngayon, dahil 1 yung inilagay ko dito, pag pinress ko yung enter key rito, bibigay niya yung 1 sa choice variable locally. Tapos, i-return niya yung value ng choice which is 1 sa tumawag sa get choice. Ito yung reason ng data type dito. Ibig sabihin, yung return dito, ibibigay niya sa get choice method na tumawag sa kanya na ang uri ay integer. Ibig sabihin, etong sa kaliwa, data type na to, yan yung uri ng data na ipapasa niya doon sa tumawag sa kanya. So, yun yun. So, dahil nag-type ako ng 1 dyan, itong get choice na to, magre-return siya ng numero. At ang value ng numero na yun ay 1. Kaya, mula rito, nag-return ito ng 1. Depende sa tinype mo dito sa output. Ibibigay niya yan naman siya dito sa choice variable. Itong choice variable, distinct yan na. Distinct yan siya from the word choice dito sa from the word choice dito sa get choice method within library. Iwala yun. So, kumbaga yung kopya ng value 1 na mula sa get choice, ipinasa niya yung kopya dito sa another variable na ang pangalan ay choice din. So basically, ang maglalaman to ng value number 1. So sa switch case, i-compare niya yung value ng value ng choice dito. Kung parehas ba siya dito sa case 1 or parehas ba siya dito sa case 2, sa case 3, sa case 4. So, dahil ang nilagay ko ay 1, nag-pair yun siya rito. Pag nag-pair yun siya rito, papatakboy niya itong laman nito. So, basically, ang nangyari, yung library object, tinawag niya yung method na add book method. So, try natin. Press ko itong enter key. Oh, ayun na. Lumabas na yung enter title. Kasi, nagmula yan dito sa method ng add book. Pag pinuntahan ko yan, nasa taas lang yan, pero gusto kong gamitin ito para shortcut. Go to implementation. Ito yung tinawag niya. Ito. Pero, nag-umpisa siya na mag-create ng title variable dito. Variable na author. Variable na ISBN. Ang purpose niyan is storage. Mga sisidlan ito na nililikha natin sa computer memory. Storage yan. Mga sisidlan. Oh, ano pang gusto na? Variable name. Oh, yan. Or variable. Pare-pares lang yan yung term na yan. And then, naglikha ulit tayo ng scanner object para makakuha tayo ng input mula sa keyboard. Yun ang purpose nun. Ibig sabihin ng system in is input mula yan sa keyboard. Dinisplay natin itong screen na to. Print yung word na enter title. Kaya ito yung nababasa natin dito sa kanan. And then, we ask the scanner to pick up information doon sa keyboard. Ibig sabihin ng next line, pag nag-type tayo dito ng information, hindi hihinto yan kahit ano pa yung i-type natin dito hanggat hindi natin pinipress yung enter. Kasi yung enter key, yun lang yung equivalent ng line or next line dito sa scanner next line. Kasi pwede kasi tayong pumick up ng information mula dito sa keyboard na gagamitin lang natin yung next without the word line. Kaya lang, ang problema doon, kapag nag-type tayo ng may ganito, halimbawa Java programming,
Pag next lang yung ginamit natin, ito lang kakainin niya. Hindi niya isasama yung word na programming. Kaya ang dapat gamitin ay next line para kainin niya pati yung space sa pagitan ng Java at saka ng programming. So yun yung reason kung bakit next line yung ginamit ko dyan. So pag pinress ko yung enter key dito, yan yung ipapakain natin o ibibigay natin sa word title. And then the succeeding display is enter output kasi galing yun siya dito sa display na yan. And then the same thing, pipick upin natin yung information na ilalagay natin para sa author. Let's say, ang author is si John Doe. So, ibibigay natin yung author, okay? So, yun yung kinain niya na input, John Doe. Ibibigay natin yun sa author. Invisibly, hindi mo nakikita yung value kasi hindi naman natin pinadisplay yung laman nito. Pero ang magiging laman yan ay yung nilagay natin dito. So, yung author name is John Doe. And then, the same thing with the ISBN number. Pipick upin natin yung input dito. Not necessarily number to kasi pwedeng ganyan yan eh. Pwede namang letrang ganon. Kasi next line, it accepts letters and numbers in other characters. So, let's say ganyan, sabihin natin ganyan. 190 na lang. So, itong input dito, ilalagay natin siya sa ISBN. And then, line 117, ito, mag-create tayo ng pangalan ng mag-create tayo ng object na ang pangalan ay book. Ang book, mag-allocate tayo ulit ng space sa computer memory kasi hindi pa available yan sa computer memory unless we tell the computer what to do. So, yan yun. So, yung nag-create tayo ng book object, ang book object natin, ang data type niya o yung object niyan, yung pangalan niyan, ito. Ito yung book object, yung word na small book. Ito yung data type niya. Yan, ito yung data type niya. Ito namang open and close parenthesis, it's calling a constructor. Itong new, ibig sabihin yan, magki-create ka ng object na ang pangalan ay, ang data type niya ay book. Tapos, tatawagin niya yung constructor. So, ano ba yun? Puntahan natin yung book class. Go to implementation. Ito yun. Ito yung i-create niya. I-create niya to sa memory. Hanggang dito yan. Hanggang dito. So, yan. Mag-create siya ng book object na mayroong title, author, ISBN. Meron siyang method na get ISBN, set ISBN, get author, get title, set title. Explain ko yan later. Mag-create siya ng object na yon. Ang pangalan ng object na yun is book. Tapos yun na nga. Set title, tinawag niya ngayon yung method ng book object na ang pangalan ay title. Ibinigay natin o ipinasa natin yung pinick up nating title mula sa input kanina. Mula sa output dito, ito yung title. Yan ang nalagay dito at ipapasa natin yan siya sa book object. So basically, set natin yung title ng book, set natin yung author ng book mula sa author na in-input din natin kanina, including yung ISBN. So ibig sabihin yung book na to, after na ma-execute itong tatlong methods dito, may laman na siyang information which is yung in-input natin dito. Yan yon. At yung book information na yan, i-add naman natin siya sa isang collection. Itong collection na to, na-create ito dahil sa noong nilikha natin yung library. Dahil yan dito, nalika yung bookshelf dahil dito. Kasi itong constructor neto, nag-create siya ng ito yung tinawag nun, ito yun. Tinawag niya ito, gumawa siya ng array list object sa memory. Pin-repair niya yung bookshelf, yung object name is bookshelves, na ang data type na pwede mong ilagay sa kanya ay mga uri ng book. Ayan, kumbaga, sa madaling sabi, itong bookshelves ay listahan, ito yung word, listahan ng mga books. So sa unang ginawa natin dito, itong add method na to, hindi ko to ginawa. Kumbaga, available yung add method na to dahil dito sa list interface. Ito kasing list interface, nagpo-provide yan siya ng mga methods para dito sa data type na ibibigay natin. Kumbaga,
existing na yung method na add para i-add yung object na book sa object na bookshelves. So basically, itong bookshelves is a collection of books yan. Kasi paano naging book? Kasi yun yung dinefine natin dito. It's a list of books or collections of books na ang pangalan ay bookshelves. So, yun yung nangyari. Nag-add tayo ng single book sa bookshelves. So, pag-add ng book, pag pinterest ko to, mag-add na yan siya sa books. Yan. Tapos, bakit siya bumalik sa menu? Kasi dito yun dito tayo kanina Ito yung pinatakbo natin yung add book. Kaya tumakbo ang mga bagay na ito. Ayan. Tumakbo yan siya. Tapos, nag-break na tayo. Ayan. Pag break niya, pupunta yan siya dito sa dulo ng close parenthesis. Tapos i-evaluate niya yung choice. Yung choice input natin kasi kanina ay number 1, di ba? So i-compare niya, yung 1 ba not equal sa 4? Ang sagot, true. So pag true, so ibig sabihin, iikot ulit yung execution, babalik ulit yung execution sa line 185 dito ulit. Kaya na-display ito ulit yung menu. And then basically, get choice, na-display ulit itong word na get choice dahil tinawag niya ulit yung method na get choice ng library. Then, i-compare niya ulit yan based sa input natin. So, sa ngayon, nakapag-add na tayo ng book. Ngayon, try naman natin yung number 2, list book. So, pag list book, pag ano man yung input natin dito, yun yung ibibigay natin sa value ng choice. Initially, 0 siya, naging 1, tapos ngayon, nag-input tayo ng 2, yun naman ipapalit natin sa previous value niya na 1, which is 2. So, 2 na ngayon, pag in-evaluate yan dito, ang in-input ba na choice is 1? No, kasi ang nilagay natin is 2. Ito yon 2. So, hindi niya ito papatakbuhin. Babasahin niya yung case number 2. Yung choice ba na in-enter is number 2? Ang sagot, yes. Kaya ngayon, ang gagawin ng program mo, tatawagin niya yung list books method ng library. So ano yon? Ito naman yung method ng list book. Pupuntahan natin siya, navigate natin doon sa implementation para makita natin yung details niya. So pagdating dito, maliit lang yung program, madali to explain. So yan lang yung ginawa niya. Pero ang tindi ng ginawa niya. Itong for loop, ibig sabihin niyan, iikot tayo sa collection ng bookshelves. So, bawat isa nun, ipapasa natin sa local variable na book. Halimbawa, ito, naglagay tayo ng Java programming na may author na John Doe at ISBN na 12345 up to 0. So, ibibigay niya yan dito. Ibibigay niya ng kopya ito, yung book, tapos tatawagin niya itong method na print book kung ano yung laman nung ipinasa niya dito sa unang listahan ng bookshelves. So, pag print book, tatawagin niya yung print book, which is naririto yung print book na sa line 162. So, pinasa niya dito, ibig sabihin, this parameter accepts argument. Ano yung argument? Ang argument natin ay mula rito. Ito yung book. Itong book object na to is an argument to a parameter ng print book. So, kinopya niya yung laman ng book object as argument, pinasa dito sa parameter na book. So, pinick up lang natin yung laman ng title nun, yung author nun, at saka yung ISBN nun. So, etong book title or get title, pinick up natin, kinuha natin yung name ng title ng book. Inalter natin dito sa position ng %s, ibig sabihin nito placeholder. Ito yung value, ito yung placeholder. So, ibig sabihin, papalitan itong word na title, colon, with the existing book title. So, the same thing will happen for the get author, get ISBN. So, kapag tama yan, may laman yung bookshelf natin, magkakaroon tayo ng display ng title, author, and ISBN. Ang tanong ngayon, bakit after nito bumaba, nag-display ng menu ulit? Kasi
Bakit hindi nagtuloy-tuloy na i-display niya rito? Kasi yun yung reason ng print line. Magpi-print siya ng blank line. Pero ito, pansinin mo ito, yung title, nasa baba naman yung author. Bakit hindi naman bumaba yung author? Kasi wala tayong ginamit na LN or line. Hindi tayo gumamit ng print line, kaya nagtuloy-tuloy lang siya ng isang line. Ito, nagtuloy-tuloy lang to ng isang line. Bali, pag i-stretch ko siya ng mas malawak, ganun siya, oh. Isa lang siya, tuloy-tuloy lang siya. Pero pag naglagay tayo ng, gumamit tayo ng print LN, basically, title, sa ilalim niyan yung author and then yung ISBN. But then again, bakit siya nag-isang display lang na ganon? Kasi wala tayong ginamit na LN. Ang ginamit natin dito is printf. Hindi rin tayo naglagay dito ng LN para bumaba. Ganyan. Hindi. Ganito lang ginawa natin. Kasi yun yung hinihingi na output requirement. So, ganyan. So, basically, dinisplay niya yung laman ng bookshelves. Dahil isa lang yung laman ng bookshelves, isang beses lang to umikot sa collection ng bookshelves. So, tapos na yung pagtawag sa list books. Tatapos na siya. Pero kung 10 yung laman ng bookshelves, 10 beses to tatakbo. Kung 100 yung laman ng bookshelves, yung in-input mo na book name, kung 100 records yung inilagay mo na input para sa bookshelf, 100 din yung i-display niya dyan. So, depende yan sa input. So, halimbawa na lang, maglagay ako pa ng isang book. Pangalan naman ay C Sharp. John Sharp. Ang ISBN niya is 1234 5678. Halimbawa, ganyan. Ngayon, dalawa na yung collection natin. Dalawa na yung laman ng books sa bookshelves. Ngayon, pag pinress ko yung 2, mananotice mo yung difference ngayon. Dalawa na ngayon yung titles sa bookshelves natin. Ayun siya, oh. Dalawa na. Ngayon, after ko pinress yung 2, diba? Bakit nagdi-display ulit itong menu? Yun yung reason dito sa ibaba na yun ang reason kung bakit nagdi-display yung menu, because we utilize do while loop. Ibig sabihin, pag nag-press tayo ng 2, tapos na tayo, hanggang dito lang yon, magbe-break na siya, i-evaluate niya yung 2. Yung 2 ba not equal sa 4? Yes, not equal siya sa 4. Kaya ang mangyayari yan, uulit siya ulit dito sa line 185. And the reason na nadi-display yung library menu is because pinatakbo niya ulit tong code dito sa line 185. Which is yung display menu. Kaya nadi-display itong menu. Ayan. And then, we will try the number 3 options here sa output. Tapos, kasi ang objective natin is gamitin naman yung search book by title doon sa collections natin. Although hindi naman sinabi na kailangan gumawa ng collection. Pero kailangan kasi natin gumawa ng collection para ma-execute natin yung functionality na pinapagawa sa inyo. Pag pinress ko yung number 3, pumasok ito, nag-display ng title search. Bakit yan? Kasi pag nag-get choice tayo, nilagyan natin number 3, yung 3 ipapasa dito. Yung 3, yan ang laman ng value ng choice. Case, yung choice ba, equal case number 1 ba yun? Hindi. Case number 2 ba yun? Hindi. Case number 3 ba yun? Oo. So, kung case number 3 yun, papatakbuhin natin o tatawagin natin yung search book by title method ng library object. So ano yun? Ano yung laman nun? Pupuntahan natin yung implementation niya. Go to navigate tayo sa implementation. And then ito yun. Ito yung laman niya. Ito yung papatakbuhin niya. Kailangan natin tong algorithm na to dahil yun yung reason para ma-search natin yung laman ng bookshelf. So kung bakit mo siya nakita yung enter title dito, enter title to search, this is the reason. Kasi gumamit tayo ng print and then ayan yung gusto nating i-display. Initially, we set or we create a variable ulit. Nagpe-prepare tayo ng mga sisidlan or lalagyan. So, gumawa tayo ng search title. This is a preparation para tumanggap ng title na isi-search natin. And then, the found is a boolean, yung data type niya. Ibig sabihin ng boolean, it will accept only a value between true or false. And then, kasi gagamitin natin yan as flag sa searchings natin later on.
And then nag-create tayo ulit ng local variable na found book. Ang data type niya book. Ang purpose niyan is ilalagay natin diyan yung na-search nating book. So, ayan yung display niya kung bakit nakita mo yung output na enter title search here. So ngayon kapag naglagay ako ng title diyan, liba hanahanap natin yung yung Java programming. Lagyan ko tong small letter T para maintindihan nyo kasi may ginamit akong something dyan. Java programming. Pero, ang spelling na sa collection is capital letter J, diba? Capital letter P. Mahanap niya pa rin yan dahil gumamit tayo dito ng ignore case. So, dito, pag nag-type ako dito ng Java programming, itong Java programming, malalagay yan sa search title. Tapos, itong for loop again, for each book, on collection, yan ang pagbasa doon. For each book in bookshelves, i-evaluate natin yung title nun kung equal ba yun doon sa search title na hinahanap natin. So basically, ini-evaluate natin to, yung title nitong entries natin sa bookshelves na Java programming against dito sa search title natin. Kapag nahanap niya yan, basically, sa unang iteration, ang resulta nito magiging true kasi nahanap niya yung kaparehas niya dito. Despite na capital yung letter J dito at capital yung letter P dito, tapos small din ito, bakit nag-true yun? Bakit nag-true yung if condition dito? The reason why is, in-ignore natin yung case. Hindi naging sensitive yung searching. Kasi, kapag hindi natin ginamitan ng ignore case, kapag small ito, hindi siya kaparehas nitong capital dito. Yung capital P at saka capital J. So, hindi ito mag-true. Hindi natin natagpuan yung book na hinahanap natin. Although nandoon naman siya, nagkamali lang ng capitalization. So, hindi naging sensitive yung searches natin. Naging insensitive siya. So, basically, mahanap niya yung Java programming dahil tama naman yung spelling natin maliban sa capitalization. Yun yung reason ng ignore case. So, pag true yung execution dito, magki-create na tayo ng object sa memory na ang data type is book. Initially, naka-assign siya sa null. Ibig sabihin ng null, walang laman. Hindi pa siya nalilikha sa computer memory. Ngayon, dahil gumamit tayo ng new keyword, new book, ibig sabihin, nalikha na natin yung tunay na sisidlan sa computer memory. So, binigay natin yun siya sa found book. Ngayon, yung found book, tumutukoy na ngayon siya sa uri ng book na nalikha sa computer memory. Tapos, sinet natin yung title nun sa na-pick up nating book mula doon sa collection ng bookshelves. So initially binigay niya yung title na Java programming. Binigay niya yan sa found book. Sa title niyan. Kinuha niya yung get author, itong John Doe, kinuha niya yan, binigay niya yan sa found book object. Kasi yung found book din yan. Kagaya din yan ng bookshelves or ng book dito. Kaya lang separate entity siya sa book at saka sa bookshelves. Itong book, may kopyahan siya ng bawat isa na meron sa bookshelves. So, basically, yung nahanap nating titles sa bookshelves, pinick up natin yung title, author, and ISBN niya, nilagay natin siya sa found book object. Ibig sabihin, yung found book object natin, may laman na siyang value noong hinahanap natin. And then, from false, yung initial value ng found flag method found flag variable natin, sinet na natin siya sa true. Bakit? Kasi importante yan dito sa succeeding condition. Itong found variable natin, sinet natin siya sa true dahil natagpuan na natin yung hinahanap nating book. Hindi naman kasi tayo papasok sa body ng if condition if our condition is not successful. So, sinet natin yung flag na found
sorry man. Found is equals to true na yan siya, di ba? Yung flag. Ngayon, dahil tapos na yung iteration niya, ay hindi pa pala, i-set natin yung found sa true. Dapat magbe-break pala ako dito, no? Pag natagpuan nyo na to. Dapat naglagay ako ng break dito. Kasi, ang gagawin kasi ng program dito, babasahin niya ulit yung C#, tapos i-compare niya against dito. Ay dahil na, sa unang iteration pa lang natagpuan na natin siya. So, unnecessary na natin na hanapin itong pangalawa. So, kapag walang break pala dyan, hindi na to kumbaga redundant na yung pag-search natin. Kumbaga unnecessary search na siya dahil natagpuan na natin yung search sa unang search natin. So basically kung dahil wala ito kanina, ang mangyayari niyan is search niya ulit yung second item sa bookshelf, which is yung C#. Ilalagay niya yun sa book, tapos i-compare niya yun against doon sa search title natin. Halimbawa ito, yung book sa pangalawang collection is get title. Ang nakuha niya doon is C#. C# ba equal ba siya doon sa Java programming dito sa search title natin? Hindi. So false yun. Pag false yun, i-echo siya ulit, hanapin niya. Meron ba tayong third item sa bookshelves? Wala na. Kasi dalawa lang yung input natin dito. So kung dalawa lang, tapos na yung for loop execution, pero naiwan natin na set natin tong found as true kanina. Ngayon, i-display niya ngayon itong found book. Kumbaga kasi naiwan na nakaset ito as true dahil naging valid yung execution natin sa first collection ng book, which is yung Java programming. So the found is equal to true. Oo, kasi na-set natin siya, napadaan tayo dito So dahil na-search natin 'yan, yung body dahil true yung evaluation dito, i-display niya itong book found. And then tatawagin niya itong print book with the argument found book na ipapasa natin sa print book method, which is ito yon, yung ilalim. I-display niya ngayon afterwards ng book found etong title na nahanap niya mula sa book parameter na galing doon sa found book object as argument na ipinasa dito sa parameter book. Kaya yun yung ginamit niya na i-display sa title, author, ISBN. And then, babalik siya dito. Pero patakbuhin muna natin to. Press ko muna yung enter para makita niyo yung result. So, ayun. Ito yung nangyari. Pag press natin dito ng enter, dinisplay niya yung na-found yung book. Found book. As expected, ito yon. Then, tinawag natin yung print book. As a result, ito yung result ng print book. Yan. Then, afterwards, tapos na yung execution dito, pupunta sa end. Hindi na to execute yung else kasi branches ito Pupunta na yun siya, tatalo na yun siya dito sa 160. At kung sino man tumawag nitong search book title, which is galing yun, magre-return na siya galing yun dito sa line 190. And then magbe-break na siya rito. Pag break niya dito, pupunta siya sa dito sa line 193. And then i-evaluate niya ulit yung last value ng choice, which is 3. Ito yung 3 kanina. 3, not equal ba siya sa 4? Yes, not equal siya sa 4. So, basically, pag not equal siya sa 4, ang evaluation doon is true. Kapag true, babalik yung execution natin sa display menu. Ngayon, sa display menu, i-display niya ulit yung menu rito. Kaya nakikita natin tong display na yan. Ngayon, get choice ulit. I-display niya ulit yung get choice. Ito yon. Hingi siya ng ulit ng input mula sa user. Pag pin-type ko yung number 4, yun yung magiging laman ng choice dito. Ngayon, choice, i-compare niya yan. Case ba siya ng number 1? No. Case ba siya ng number 2? No. Case ba siya ng number 3? No. Case ba siya ng number 4? Yes, kasi number 4 yung in-input natin dito. So, pag in-input natin yung number 4, i-display niya ngayon itong tapos na po. Ayun. So, pag pinress ko yung number 4, boom! Nag-display tong tapos na po, and then nag-end na yung program. Paano nag-end? Pag display niya na tapos na po, break na siya dito, tatakbo na yung execution dito sa line 193. I-evaluate niya ngayon yung 4. 4, not equal ba siya sa 4? Wrong. It's not equal siya sa 4? No, kasi equal sila. So, pag equal sila, na-negate niya o
na invalidate niya yung evaluation dito. Nag-result yun sa false. So kapag false ang result ng while condition, mag-i-end na ngayon yung tinatawag na iteration o yung looping. Magbe-break na to. Pag nag-false na yan siya, tutuloy yung execution dito sa katapusan ng closing brace ng main method. And then, mag-i-end na yung program. Tutuloy na siya sa 198. Exit na yung program. Yun ang nangyari dyan. So, yun lang. Tapos na yung explanation ng program. Ngayon, kung gusto nyong evaluate, paano naman mag-display yung not an option? Try again. Basically, kapag nag-input ka ng number na wala sa 1, 2, 3, 4. So, it's either 0 or 9 or whatever. Yun yung mangyayari. So, i-run natin yung program. We will just try to execute paano ma-display itong not an option. Let's say we entered number 0. So, that would give you an option or display an error message na not an option, try again. Basically, it will iterate the program until you input a valid number or options. Halimbawa, naglagay ako ng number 5, that is invalid again because it is out of range dun sa binibigay natin o hinihingi natin. So, it's not an option again, and try again. So, yun ulit yung ibibigay niya. So, basically, the moment you run the program again, yung previous collection na in-input mo, mawawala yun kasi panibago na naman to eh. The moment na pinatakbo mo ulit yung program, nasa memory lang kasi yun yung in-input natin ng mga books kanina. So basically, you have to re-enter all of them again and again and again to practice yung list book, search book title. So again, we have to input them kasi kapag halimbawa sabihin na lang natin ganito, HTML. So HTML John Smith. Sabihin natin ganyan. So, ano akala mo, madadagdag siya sa previous collection niya. Pero pag dinisplay ko yung collection ng book o yung list of books, isa lang yung na-display rito. Bakit? Kasi nga, previously, nag-end na yung program, nawala na rin, kasabay niya rin nawala yung mga previous inputs natin. So every time na irarun mo yung program, you have to enter or you have to add the books to the collection para magkaroon siya ng listahan ng mga books. Otherwise, wala kang masa-search. Diba? Pag wala kang nilagay. So, pag nag-search ka, basically, ang masa-search mo lang, depende kung ano yung in-add mo. Hindi kasi nag-persist yung mga in-add nating books previously sa computer dahil nasa memory lang yun siya eh. Kapag ang mga data kasi sa memory, kapag nawala ng power yan o nag-exit yung program, na-erase na rin sila. Hindi yan katulad nung pin-program na i-save talaga permanently sa loob ng isang file. So wala pa kayo sa sistemang ganon, so ganito muna yung sistemang ginawa ko. So kasi pag ginawa ko yun, medyo komplikado pa yun, medyo mahaba explanation. And then hindi naman natin nire-require na ganon. So ngayon, ito is another try again. Search for the title. Diba, HTML lang. Ganyan, small lang, diba? Diba, ganon. Ngayon naman, sabihin naman natin, imali ko naman tong spelling. Hinahanap ko kunwari yung Java programming. Wala naman yun sa listahan, di ba? So basically, magre-resulta to sa hindi niya natagpuan. I'm sorry, but we don't have that title in our bookshelves. Kasi wala nga naman siya. Kasi ang currently existing collections natin is isa lang, yung HTML lang. Dahil na-purge na yung previous entries natin sa collections ng book. So, I guess yun lang. Kung may mga tanong kayo na hindi ko na-explain dito, i-message nyo na lang ako ulit sa Facebook ko and then I will try to address them personally. Okay? So, yun lang. I hope may natutunan kayo dito sa program na to. And then, again, salamat sa pagtitiwala. Bye-bye! See ya!